So hello mga kapatid, kamusta? Welcome back again to my channel. This is Choris TV. So sa ngayon mga kapatid, ito palang content na ipapalabas ko. Magkakaroon ako ng reaction video dito kay King RP. Dito sa video na to, ipapaliwanag niya yung kung bakit tanging morning star lamang ang makapagbubukas nitong Divine Wealth and Asset na ito, and then itong mga global accounts, at kung bakit si Haring Aguila Mandargit lang din ang nag-iisang signatory. At ang mga paliwanag na ito mga kapatid, ito ay nakasulat lahat sa Bible. Ang lahat kasi ng mga pinapaliwanag ni King ay lahat ito ay nakasulat sa Bible. Kaya hindi ito gawa-gawa lang, ito ay sinusundan niya sa Bible. Kaya mga kapatid, ginawa ko rin para matugunan yung mga tanong ng mga karamihan kung bakit siya, kung totoo bang morning star talaga ang makapagbubukas nito, at kung bakit ngayon lang inilantad. So, bago natin umpisan ang lahat, huwag niyo kalimutan munang mag-like, mag-comment, at mag-share, at pag-subscribe na rin ito ang channel. At paki-hit yung notification bell dyan sa gilid para lagi kayong updated sa iba ko pang mga videos na gagawin. And then, doon pala sa mga nagko-comment, hello, maraming salamat sa mga comments nyo. Sa negative of positive, ayos yun. Mga kapatid, baka naman pwede wag lang puro view. Mag-subscribe naman kayo. Wag lang puro nood lang din, at mag-comment naman kayo. Ilagay nyo yung pinaka true identity nyo. At malay natin, nililista namin yan. Sinasama namin sa mga kopya namin. Malay nyo, isa kayo sa makatanggap ng biyaya. Okay? Kaya huwag nyo kalimutang mag-comment para makita namin yung mga pangalan nyo. Okay? So, maliwanag tayo dun. Ito mga kapatid, dun sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang ito inilantad. Kung bakit ngayon lang ito inilantad ni King. Mga kapatid, ganito kasi yan. Si King kasi ay sinusundan niya kung anong nakasulat sa Bible, gaya ng nasabi ko kanina. So, ito, pakinggan natin lahat. Ayon dito sa Kolosas Kabanata 1, talata 26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. So, ngayon maliwanag na, di ba? Kung naintindihan nyo yung verse na yon, napakaliwanag na inilihim sa lahat ng panahon at ngayon lang ipinahayag. So, huwag kayong magtaka kung bakit ngayon lang ipinahayag. Kasi nakasulat sa Bible, hindi naman natin pwedeng baliin kung anong nakasulat din sa Bible. Kung ayaw nyong maniwala, di punitin natin yung page na yan. So, paano? Umpisahan na natin yung reaction video ko dito sa pagpapaliwanag ni King kung bakit tanging ang morning star lamang ang makakapagbukas nitong global accounts and divine wealth o kayamanan ng Diyos, at saka kung bakit siya lang, si Haring Aguila Mandargit lamang ang nag-iisang soul signatory. Pakinggan natin at unawain at ating panoorin. Huwag niyo rin kalimutang i-share para malaman din ng iba. Okay? Maraming salamat. Gusto kong iliwanag sa inyo ngayon bakit nagkakasigurado kayo na ang magtagumpay ay ang 77 Morning Star. Wala pong makapag-open yan except one and only. Mahirap po yung umaasa kayo. So, maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2:44 ng Daniel. Pakibasa po. At sa karawan ng mga haring yaon, at sa kaarawan ng mga haring yaon, maglalagay ng Diyos sa isang kaharian, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ang sabi ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. So ano nga ba itong kaharian na ito? Well mga kapatid, ito ang Kingdom of Maharlika kasi ay gawa sa bato. Ibig sabihin ito ay matibay. Kaya ang tinutukoy dito itong Kingdom of Maharlika at hindi ito magigiba kailanman. Okay, so tuloy lang natin.
kundi kanyang pagputol-putulin ng lahat ng kanyang o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng karyang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Palakpakan po. Pero, walang makapag-open yan except yung Morning Star. I-explain ako mabuti, ha? Ayan mga kapatid, maliwanag na sinabi niya, di ba? Walang makapag-open yan except the Morning Star. Well, dito, pakinggan natin ng mabuti, okay? Pero, kailangan, kung hindi nakasulat, huwag nyo na kasing paniwalaan. Hello? Hindi pa tayo nakakaranas mula noon. Okay, kanyo. Sino ba yung unang presidente? Emilio. Ayan mga kapatid, babanggitin niya dito yung mga presidenting may mga 6 sa lahat ng mga pangalan nila. Sa buo nilang pangalan, first name, middle name, saka last name. Yun. Lahat ng presidente mula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Aquino, lahat sila ay may 6. And then, ang wala lang ay ito lang si 737 Rodrigo Robatica. Meron na akong vlog nito. Ito. Mapapanood nyo rito. Ayan. Bisitahin nyo lang. Okay? So, tuloy natin. Emilio 6. Pag-explica nyo. Size mo lahat yan. Marcos 6 yan. Aquino 6 yan. Quezon 6 yan. Hello. Wala pong presidente na nangyari dito sa Pilipinas kundi 6 po yan. Pangan po. Pangan siya makapagal. Middle name. Middle name. Si kay Piero. Pero, 6 po yan lahat. Hello. Fidel Valdez. Hello. Okay ba kayo? Kung basahin nyo dito sa na kayo patitisod sa aking pagsisigarilyo, ha? Basa. Baka nakakita kayo pagsisigarilyo eh. Masama na agad ako sa... So, ayan mga kapatid. Pati sa pagsisigarilyo niya, huwag daw kayo patitisod. Alam niyo kung bakit. Nakalagay rin yan sa Biblia. Kaya halika't pakinggan natin. Masama na agad ako sa inyo. Magkabasa niyo. Ayon po sa Isaiah 42, chapter 42, verse 1. Narito, ang aking lingkod na aking inalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya ay maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya ay hindi iiyaw o maglalakas man ng tinig o iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang tinsin na umuusok ay hindi niya papatayin. Narinig niyo yun? Ang tinsin na umuusok ay hindi niya papatayin. Yun yung paninigarilyo ni King. Pakinggan din natin ang kanyang paliwanag. Okay. Kung pinatay ko na to, eh hindi na maririnig ang boses po natin. Pero, uy, Ay. sige basa po. Ginagawa pong anghel. At sa Hebreo chapter 1 verse 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin
at ang kanyang mga ministro ay lingas ng apoy. Okay po, palapakan po. Sapagkat itong global account na to, it was been scattered abroad. Totoo yan mga kapatid, ng mga global accounts na yon ay nasa iba't ibang bansa. Okay? Since the Bretton Woods Agreement. So, nagpatayo po sila ng central bank para masingil po natin. Pero, so, mula noon, nakasara po yan. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang salita. Pakibasa po. Maraming tatakbo, parot parito. Sige. Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. So ayun mga kapatid, narinig natin na mula noon nakasara itong global accounts na to. At ito ay mababasa rin sa Biblia. Pakinggan natin. At tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Nakasara po yan. Nakasara po yan. Pakibasa mo. Doon sa single, pakibasa mo, sa Revelation. Revelation chapter 5. At nakita ko sa kanang kamay niyaw na kaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. So ayun mga kapatid, pinapaliwanag dito dun sa dito sa Revelation yung tungkol sa libro na may tatak. Itong libro na may tatak mga kapatid, ito yung mga global accounts. At merong 7 tatak. Alam niyo kung ano yung mga 7 tatak? Ito yung mga code. Okay? Meron dyan yung, for example na lang ito. Yan, 777. Okay? Isa yan sa mga global accounts. May 7 tatak. Meron pang ganito. 7 white stallion. Yun, di ba? 7 tatak. Okay, tuloy natin. Exciting to. Na-excite ako rito. At nakakita ko ng isang malakas na anghel Na nagtatanyag ng malakas na tinig. na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat? Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ang mga tatak nito? Sino man sa langit? At sino man sa langit, Sa ibabaw ng lupa? o sa ibabaw man ng lupa, O sa ilalim ng lupa? o sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas ng aklat O makatingin man? o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. So, ayun, di ba? Kaya yan mga kapatid, kung sino-sino lang ang claimant sa buong mundo, hindi talaga nila mabubuksan yan. Dahil nakasulat yan sa Bible at iisa lang talaga ang tanging makapagbubukas niyan mga kapatid. Kaya maliwanag na sinasabi yan sa Bible. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit ngayon lang to nilabas. At kung bakit sa dami-dami na nag-claim, walang nakaka-claim, walang nakakuha. Yung iba nakulong pa. Okay? So, naintindihan nyo na ngayon. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, Huwag kang umiyak. huwag kang umiyak. Narito, Narito, ang leon sa angka ni Judah, ang ugat ni David. So, yun mga kapatid, sino dito yung tinutukoy na leon sa angka ni Judah at ugat
ni David. Sino ito? Pakinggan natin. ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Pero, ang ugat ni David. Pakibasa po. Sino ba yun? Akong si Jesus. Revelation chapter 22 verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel Upang sa inyo ay magpatuto ng mga bagay na ito sa mga iglesia. upang sa inyo ay magpatuto ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang ugat at ang supling ni David, Sino yun? ang maningning na tala sa umaga. Palakpakan po. So ayun, narinig natin ha. Ang maningning na tala sa umaga. Ano ba ang maningning na tala sa umaga? Yan yung morning star. So ayun, maliwanag mga kapatid na tanging ang morning star lamang ang ugat at supling ni David ang makapagbubukas ng aklat. Sino yung isusuko niya? Huwag niyo sasabihin, akong si Jesus ay isinuko ko rin ang aking sarili. Hindi po yun. Tulo. Kailangan malaman niyo yung katotohanan. Tulo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sige, pakibasa po. Sa John 16:7. Tulo. Gayun may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Si Jesus na po yan. Sinasabi niya katotohanan. Nararapat na ako yumaon. Nararapat sa inyo na ako yumaon, Kung hindi ako yayaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, Ngunit kung ako yumaon, siya susuguin ko sa inyo. siya ay susuguin ko sa inyo. Peter At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ng sanlibutan. ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol Okay. Tungkol sa kasalanan, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. okay. Tungkol sa katuwiran, Tungkol sa katuwiran, okay. Tungkol sa katuwiran, ito na po. Sapagkat sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. paliwanag po yan. Kala. Paano mo makikita yung Espiritu? Iprenumisa niya na ilalagay ang kanyang Espiritu sa ating isip, sa ating puso. Pero, tapos pipilitin mo makikita. Ano? Nasisira na ba ang ulo nyo na i-demote nyo ulit? Pababayin nyo ulit? Ano? Hello? Ano, i-demote nyo ulit? Ano balak nyo? Para? Patayin ulit? Sisira na yata ang ulo niyo. Hello? Ito po, kahit bilyon-bilyon po maglalakad dyan, kahit na gaano pa karami, ang ibibigay sa inyo, hello, ay morning star. Hello. Ay. Masakit man tanggapin po ito, pero ang katotohanan kasi, masakit. Pero, ang magtatagumpay at tumupad ng aking gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamalaan sa mga bansa. Sige. Revelation chapter 2 verse 27. 26, 27, 28. Oh. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa Hanggang sa katapusan, hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa at siya ay pag-arihan niya, at
sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Tulad ng Mga kapatid, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng panghampas na bakal. Hindi po yung literal na bakal, yung bakal na panghampas. Ang ibig sabihin dito ng panghampas na bakal, ito ay isang salita ng Diyos. Okay, nakuha nyo. Salita ito ng Diyos. Kita ng isang panghampas na bakal. tulad ng pagkadurog ng sisidlong lupa na magpapalyo. Gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa na magpapalayo. Kaya naman ang tinanggap ko sa aking ama. Gaya naman ang tinanggap ko sa aking ama. At sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. So ayan mga kapatid, ibibigay ko na naman ang tala sa umaga. Ayun, pangalawa na naman yun. Tala sa umaga. Morning Star. Palakpakan po. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Opo. Hello. Hello. Sino ngayon ang nakapag-open sa World Bank? Sa IMF? Sino na-aproban? Ayan mga kapatid, paliwanag na kung sino. Ayan, sinasabi ni King, sino ngayon ang na-aproban sa World Bank, sa IMF? Kasi okay na lahat ng mga papilis, mga kapatid. Naayos na lahat ni King. Mga kapatid, ang purpose kasi sa paglalantad namin ito ay para malaman ng mga Maharlikans, Filipino people, na meron silang mamanahin. At ito ay talagang nalalapit na ang redemption. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo magkaroon ng biyaya na mula sa Diyos, ganito ang gawin nyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Ito na ang pag-asa ng lahat. Kaya pakishare natin sa iba para malaman din nila. Bakit umaasa sa pension mga? Diba? Maasa kayo dun sa hindi plano ng Diyos. Hello. Minsan, kung sinabi ni Bongbong, wala akong alam dyan. Kayo naman, pinipilit nyo si Bongbong pa rin. Hello? Hello? Oy! Religion and politics is a division power. We have to unite together. Wala po yung party-party dito. Hello? Kailangan po national po ang pinag-usapan natin. Hello? Yung ikabubuti po ng ating bansa. Na hindi yung ikakabuti ng partido. Hello? Kaya ito lang po natin yung sinasabi ni Quezon noon. Hello? My loyalty to the party ends and my loyalty to the people begin. Hello? Yun naman talaga pinanupad po natin. Sino ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sino po ang magtatagumpay? Hello? Hello? Bakit kinukontra niyo yung plano ng Diyos? Ikakampi niyo ako, di ba? Isa na kayo doon sa 72, di ba? Hindi paghati-hatihan yung first tranche, 200 billion. Eh, yun ang dahilan. Kaya ako nagpanganak eh. Hello? Pumalakpak na lang po kayo. Nangyayari ito, so nagkikisama na po ang World Bank, so, si David Malpass,
Mga kapatid, yung si David Malpass pala na binanggit dito ni King, siya yung presidente ng World Bank. Nakakausap niya yan. Pre-report yan sa kanila. Pupunta dito. Hello. Sino sana tayo kung hindi ito plano ng Diyos? Sapagkat mayroon na po nagdisiplina po sa atin. Yan po si 737. Ayan mga kapatid, narinig natin sapagkat meron daw nagdisiplina. Si 737. Alam niyo ba kung sino yung 737? Siya yung presidenting nabanggit ko kanina. Siya si Rodrigo Roa Duterte. 737. Siyang tagapaglinis para magbigyan daan ang Maharlikans. Okay. Yan po si Rodrigo Roa Duterte. Ano po mangyayari sa divine government? Libre na po lahat ng papaaral nyo hanggang hindi matapos ang inyong anak. Magkaroon po kayo ng magagandang bahay. Hello. Magkaroon po kayo ng honorable and decent life, yung pagkabuhayan. Gusto niyo bang mangyari ito? Opo. Eh, bakit hindi basahin ni attorney? Gusto niyo na ano? Ito po, kahit na ballpen, kahit mga kupon ba na gagamitin, natapos na po lahat po yan. Word settlement, idadaan lang po yan. Word lang, pagiging kaibigan niya na lang po yan. So, gusto niyo bang malaman po kung gaano karami ng account ng Morningstar? Mga kapatid, kung gusto nyo malaman ang lahat ng mga accounts ng Morningstar, panuorin nyo na lang yung mga nauna kong mga videos. Nandun na lahat. Bro, kaya may Bro, masama ito eh. Hindi na matutuloy ang pangarap niyong magiging milyonaryo. Wala. Hindi na matutuloy. Magiging milyonaryo, wala na. Kayaan nyo na yan. Hindi na matutuloy. Ang matuloy po, magiging quadrenalyo kayo lahat. Oh my God! Wow! Hello. Ang gagawin mo doon sa panayon. So, sila naman po ang mag-abroad sa atin. Hello. Natapos na tayo na linampas-lampasan na po. We are schools. Yes. Tayo ang eskwelahan nila, no? Kaya linampas-lampasan na po tayo. So, sila naman. So, hello. Kaya inutos na ngayon ng Diyos, dati, forward lang sila na forward. Pwede naman pala iutos ng Diyos na to the real march naman. Yung dating huli, tayo naman ang mauuna ngayon. Mga kapatid, kung unawain natin yung sinabi ni Sir, na tayo yung huli, at inutos na ng Diyos na pwede naman to the real march. So ang ibig sabihin, ang huli, ang Pilipinas, ang siya na ngayon mangunguna sa lahat ng mga bansa. Palakpakan po. Ang kailangan lang po dito ay kung ang aking bayan, sige pakibasa po, kung ang aking bayan matutong magpakumbaba, to Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, pakiulit niyo po.
kung ang aking bayan, lahat po tayo, Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang manalakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So mga kapatid, sa verse na yan, ito lang ang pinakasimpleng paliwanag dyan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Kaya mga kapatid, hanapin nyo na ang kingdom. Kasi hindi pwedeng mauna ang kayamanan bago nyo sa hanapin. Hindi kasi ganito ang pagkasabi. Everything will be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O, di ba hindi naman ganyan ang pagkasabi? Kaya maliwanag. Huwag natin baliktarin mga kapatid. Unawain natin ng mabuti. Kaya halina kayo sa kingdom of Maharlika. Hello. So, salamat po. Nandito po ang Regional Director po natin sa NCIP. Tulad ng napag-usapan namin, si David Malpas, yun lang po ang identity nyo. Hello. Kung sabi nila, basta napirma ng Regional Director, sapat na. Hello. Sapagkat ang Kingdom of Maharlika ay nandito po sa Region 1. Hello. Tama ba yun? Sinabi nila, Atty.? Yes, sir. Sapat na si Director raw na pumirma. So, ang sinasabi ko dito mga kaibigan, mga kapatid, nakakasigurado kayo na kayo ay parte ng plano ng Diyos. Hello. You are part and partial sa plans, aims and objectives. Hello. Parte ka sa plano ng Diyos. Kaya bubuksan ng Diyos sa atin kung makikinig ka lamang. Marami po kasing mga kabalbalan natin sa buhay na hindi naintindihan, hindi naunawaan ng mga tao. Kaya nga siya tumawag ng ibong mandaragit sa silanganan. Pakibasa po, 46. Na tumatawag ng ibong mandaragit. Isaiah 46:11. Okay. Na tumatawag ng ibong manggagit mula sa silanganan. Ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking naman papangyayarihin, aking pinanukala, aking naman gagawin. So, plano po ng Diyos eh. Pero, kaya itong ginagawa po natin ngayon, ang architect, ang engineer nito ay ang Diyos. Kaya nga, ito po yung nakatakda sa atin sa itong iglesia sa Asia. Tayo naman ay, alam niyo ba kung ano po kayo? Hello? Sa Asia? Nakibasa niyo. Nalalaman ko ang inyong mga gawa. Revelation chapter 2 verse 18. At sa anghel ng iglesia ng Tiatira, So, tayo po yung Tiatira. Pero, kung titignan mo yung globe map, kung eksperto ka po
Pero, para magawa na po natin yung plano ng Diyos. So ayun mga kapatid, maliwanag na sa atin lahat. Ang lahat ay pinapaliwanag ng Bible. So ano pong mga tanong natin? So kung meron kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng tanong dyan sa comment section at sisikapin naming masagot ang lahat. So marami pa kayong aabangan sa aming mga content na ilalabas mula sa Kingdom of Maharlika 777 Morningstar Foundation Incorporated. Abangan nyo lang, amazing facts, ultimate truth, and the topmost secret. Sa mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Isa nga pala, pakishare nyo naman para yung iba matuto, may matutunan. Dahil sa ngayon, ang sabi ni King, kami raw ang magiging teacher. At dito nyo matutunan ang mga gusto nyo matutunan. Ituro nyo rin sa mga anak nyo, sa mga kapitbahay nyo. Kasi ito naman ginagawa namin para sa lahat. Hindi lang sa mga sarili namin, kundi para sa lahat, pangkalahat ito. For humanity. So, maraming salamat. Bye-bye. DJ Bob.